guys! Welcome back to my channel. So, ngayon guys, bago ako magluluto ako, pero maglilista muna ako ng aming bibilihin. Kasi, every time na pumupunta kami doon, lagi kong nakakalimutan yung mga dapat kong bilhin. Kaya, sabi ni Mister, isulat ko daw yung mga gusto kong bilihin para pag nandun na kami, hindi ko yun makakalimutan sa may malit akong papel dito. So, paglilista lang ako guys, para pag nabili kami, alam ko yung bibilhin namin yan. So, hindi naman masyadong maraming bibilhin, kunti lang. And then, yung mga importante lang talaga yung pinibili ko, yung mga ano, hindi naman kailangan, hindi kasi ako mahilig sa mga ganun. Kung ano lang yung talagang pinag-importante, yun lang ang binibili ko. And then, lalo na yung gulay, yan yung pinaka-importante sa akin. Sausage. And then, ano pa pinuhin ko? Pasta. Pasta. Noodles. And then bread. Mga ano lang siguro to, mga 10 items lang to guys. Yung tawag nito, carrots. And then ano pa? May chicken pa yata kami. Ganun kasi ako guys pag ako yun na tinamimili, talagang chinecheck ko lahat yung sa cabinet namin, sa freezer, para alam ko. So yan, may listahan na ako. So ang gagawin ko ngayon guys, gagawa ako ng ano, magluluto ako mamaya. Hindi naman luluto, parang papainit ko lang to. Itong ano ito, yung red beans. Ang sarap nito. Matamis-tamis siya. So, isang beses bumili sa husband ng ganito, noong una, sabi ko ayaw ko. Then, natikman ko, and then yun, lagi na akong bumibili. So, nung isang araw, bumili ako ng 2 ganito. And then, gagawa tayo ng salad naman. Yung aking gulay. Kasi, pauwi na si Mister. So, kailangan na nating magluto ng ano. Mamaya ko na yun kasi madali lang naman yun. Ano yun, so yun, gawin ko muna tong salad kasi ito yung medyo matagal na gawin. Ano pa yun? May ano siya, oh. Sira. Tagal na akong hindi nagawa ng salad ba? Dati parang almost everyday may salad yan si Mister. Ngayon, ang tagal ko nang hindi nagawa ng salad. Kasi nagsawa na din naman yata siya sa salad. Araw-araw pa naman. So parang this week, parang more on rice yata or pasta ang pinakain ko sa kanya. By the way guys, pumayat na talaga yung asawa ko kasi nung dumating ako dito, yung asawa ko, ano na siya, almost umabot na siya ng 120 kg yung asawa ko. Hala, sabi ko sa kanya, grabe na yung tinabaan mo. Kaya nung nandito na ako guys, talagang inano ko siya sa diet. Pinursige ko talaga yung pagda-diet niya. Tapos, inaraw-araw ko talaga yung nilutuan ng healthy food. Kasi dati, nung wala pa ako dito, hindi siya masyadong nagluluto kasi alam mo pag mag-isa ka, pagod siya sa trabaho. Kaya yun, hindi siya masyadong nagluluto kasi siya lang naman. Kaya mas lang ginakain niya yung mga sa labas lang, bili-bili sa labas. O di kaya cereals, yung ano to, sour cream, is nakakataba yun, tapos lagi siyang nagkakape with milk. Kaya sabi ko sa kanya, hindi maganda yan. Kaya yung buti nakinig siya sa akin. So, from ano yan, 120, ngayon 104 na lang siya. Kung kalain nyo yun, yung binaba niya na yun. Ang laki. Grabe. So, bukas pala guys, may pupuntahan kami ni Mister.
May pupunta kami ni Mr. bukas, kaya maaga kami aalis bukas sa bahay. Hindi kami magdadrive bukas. Hindi siya magdadriving bukas kasi may ano siya sa akin, may plano siya para sa akin ba. Kasi, di ba, malapit na yung aking schooling. Malapit na yung aking schooling. Yun pala, lagyan natin ng cucumber yung aking salad. So, naiwa ko na yung, anong tawag dito? Icebergs ba to? Di ba malapit na yung aking, yung aking schooling. So, sabi ni husband, dapat matuto na ako magsakay ng bus. Kasi nga, hindi niya ako maihahatid sa school guys. Kasi, pag may work nga siya, hindi pwede akong ihatid ni asawa kasi nga kung may trabaho siya, di ba? Kaya hindi niya ako maihatid. Yan, hindi naman ako makapag-driving dito guys kasi wala akong lisensya dito. But it's kahit yung lisensya sa Pilipinas, pwede daw gamitin yon for 1 year. Pero, hindi pa rin ako comfortable mag-drive dito guys. Mas maganda talaga yung pag-aralan mo yung kalsada nila dito. Kasi baka maligaw-ligaw pa ako. Ayan, kahit marunong naman tayo magbasa sa mga sign. Kaya lang, sabi ko wag na, magbas na lang ako. Tiyagahan ko na lang magbas guys. Kaya sabi ko sa asawa ko, yun nga, pag malapit na yung aking schooling, turuan mo akong magbas. So, yun nga guys, sabi niya, ayan pala, beetroot to guys, lalagyan natin sa salad. Sabi niya, malapit na yung schooling mo, dapat marunong ka ng magbas. So, plano niya guys bukas kasi day off niya bukas. So, magbabas kami bukas. Tuturuan niya akong magbas bukas guys. So, first time kong magbas bukas. Since nandito ako, never pa namin nasubukang nagbas. Tsaka yung husband ko, hindi nagbabas. Kasi nga, nagdadrive lang siya palagi. So, bukas yung training ko bukas na magsakay ng bus. Kung saan ako sasakay, saan ako bababa. Kasi medyo malayo-layo din yung school ko guys. Pag sa sasakyan, private car, 30 minutes lang. Ganun guys. 30 minutes yung biyahe. Pero pag mag-bus ka, aabot ka ng 1 oras yan kasi bus nga mabagal. Tapos nami-make up pa sila. Kaya ganun. Mabagal. Abot ka ng 1 oras or 1 oras, 15 minutes, ganun. Depende sa kalsada. Kung maulan, mas matagal pa. Kaya dapat, maaga akong alis dito pag may pasok na ako. So, bukas yung plano namin pagpunta talaga dun sa city, dun sa school, kung saan ako mag-aaral. Tapos, bukas din yung bibili kami ng aking card kasi wala pa kaming bus card. Pati yung semester, wala siyang bus card. It's pwede naman yung daily. Daily ka magmamasahe. Kaya lang, sabi ko, ayoko ng daily kasi mas mahal ba. Ayoko naman yung gagastos ka lang sa bus. Kaya, pag yung may yung monthly ba, mas mura yung monthly. Kaya sabi ko sa husband ko, bilan mo na lang ako ng pang monthly para mas makatipid ako. Kasi ayoko namang abusuin yung asawa ko sa gastos guys. Kaya sabi ko, ano na lang, kahit hindi daily yung pasok ko guys. Ewan ko pa kung ano yung schedule ko. So, sabi ko sa husband, daily mo na lang at least mas mura naman kahit hindi daily yung pasok ko. Pero hindi ko pa naman alam kung daily or hindi. So, ayan, nilagyan na natin yung beetroot. Ngayon, maglalagay tayo ng pickles guys. Pickles. Paubos na pala itong pickles ko. Tapon ko na pala yung ibang sauce kasi gagawa na lang sa husband ng bagong sauce nito. Kasi hindi na masyadong masarap yung sauce niya eh. Magaling siya gumawa ng ano na yung pickles guys na cucumber. Gustong gusto ko pag gumagawa siya. Yung bang pinapapak ko yung pickles na ginagawa niya. So, bibili pa nila ako ng cucumber din. Gagawa pala ako ng pickles. So, yun na nga. Tuloy natin yung kwento. Di bukas, pumunta kami sa city para mag-practice na dun sa aking pagbabas. Para daw hindi ako mawala, sabi ni Mister. Because, di naman talaga ako mawawala kasi point to point lang naman yung bus. Bababa ko dito, sasakay ko dito sa terminal dito. And then, bababa din ako sa terminal doon. Yun lang naman yun. Kaya lang yun nga, yung
place ng aking school, hindi ko pa alam. So, kailangan niyang magtiis na sabayan ako bukas. Kasi sa Monday, may pasok na ako sa Monday, guys. Tapos sa Monday, hatid na naman ako ni Mr. sa school kasi first day ng school ko yun. So, sabi niya, ihahatid kita. Buti, day off niya sa araw na yun. So, ihahatid niya ako, guys, sa school. Yung first day na yun. And then, yung ano na, na ako. Babas na ako. Yun na yun. Sarap. Sarap, guys. Ang aking salad. Nilagyan ko siya ng olive oil and then apple cider vinegar. And then, meron akong corn dito. Lagyan natin. Tama pagdating na husband. Luto na yung red beans. So, yun guys yung plano namin bukas. Papakita ko sa inyo yung pagsakay ng bus, tsaka yung school na pupuntahan ko. So, ito na yung aking salad. Oh. Sarap, di ba? So, lagyan ko ito ng olive oil, apple cider vinegar, and then salt. Yun lang yung isasahog ko. And then, i-reheat ko na to. Yung low fire lang naman para mamaya hindi siya masyadong lata. Kasi, anong oras na ba? Ilang minutes na lang, nandiyan na si husband, guys. So, kailangan ko nang i-reheat yan. And then, basan ko ito para wala na akong masyadong ugasan. So, hindi ko alam, guys, kung paano yung pag-aaral ko dito. Ay, naku. Yung pag-aaral ko dito, guys, kung makakayanan ko ba? Grabe, kung ma-absorb pa ba ng utak ko yung pag-aaral dito. Lalo na yung pag-aaral natin ay yung sarili nilang salita. Ewan ko kung madaling ma-absorb, pero kung kinaya ng iba, siguro kaya naman natin, di ba? Sabi nga ng mga nakilala ko dito, kaya mo yan. Ganyan din kami nung bago kami. Nahirapan din kami, kaya lang makakayanin mo yan. So, lagyan na natin to, guys. Sarap nito, grabe. Na-addict na ako dito. Kaya nung pumunta kami nung isang araw, sabi ko, gusto ko yan. Yan. Parang ano lang siya, yung giniling. Parang giniling lang siya. Ayan. Sarap. Matamis-tamis siya, guys. Sarap niya. Sarap niya, guys. Sarap to, guys. So, init na natin yan. And then, tamang-tama. Ang ganda siya sa mga. Kasi, today yung pasok niya, maaga. 7 to 2 lang yung pasok niya today. Kaya lang, may meeting daw sila ng kabus niya. Ka-work niya. So, uwi daw siya ng 3. So, 1 hour late siya. So, yun na, guys. That's it for today, guys. Yun na yung vlog ko today. Wala akong masyadong may vlog kasi sa bahay lang ako. So, thanks for watching, guys. See you in my next vlog and see you tomorrow sa pagpunta ko sa city. And sakay kami ng bus ng aking husband. So, bye!